Minsan napapaisip ako, ipagpapatuloy ko pa ba ang ginagawa ko? O nagsasayang lang ako ng pera at pagod at oras sa pagbablog ko? Marami na rin kami napuntahan magagandang lugar, mula Rizal, Cavite, Batangas at Quezon Province. At ngayon ay pupuntahan naman natin ang Kabisayaan. Habang ako ay nagbablog, minsan napapaisip ako, huminto na kaya ako? Pero pag nakarating kami sa magagandang lugar katulad nito, napapaisip ako, it's not all about money, it's all about our happiness. Mahalaga, masaya ang buong pamilya at naipapakita ko sa inyo ang magagandang lugar sa Pilipinas katulad nito. Kahit ilang araw kang bumiyahe, abutin ka man ng ulan at bagyo, kumain ka man sa daan sa kahabaan ng biyahe, ay hindi mo maitatanggi. Masaya ka sa ginagawa mo. Kaya for today's video mga ka-road trip, samahan nyo kami na libutin ang ilang magagandang lugar dito sa Kabisayaan at isa na dito ang Higatangan Island sa bayan ng Nabalbiliran. Halika, subaybayan ninyo ang ilang araw naming road trip adventure sa isla ng Biliran. Okay guys, nandito na tayo sa pantalan ng port ng Nabalbiliran. So bababa tayo para alamin natin kung anong oras ang alis ng bangka mula dito sa pantalan ng Nabalbiliran papunta sa Higatangan Island. Tsaka kung anong oras ang balik ng bangka simula naman Higatangan Island pabalik dito ng Nabalbiliran. Bababa natin yung mga gamit natin tapos aalamin natin kung saan tayo magpapark. So alright guys, dito tayo nagpark malapit mismo sa port ng Nabalbiliran. So dito tayo magpapark overnight. So ang sabi nila is 100 pesos ang parking, pero according naman doon sa nakausap namin na mas mapagkakatiwalaan na natanungan namin is walang bayad ang parking. So guys, kung magpaparking kayo rito overnight, huwag na kayong magbabayad ng parking. Maliban na lang kung magbibigay na lang kayo ng tip o pampalubag loob doon sa mga hindi ko alam kung sila yung nagbabantay dito o hindi ko alam sa kanila kung sino ba talaga sila. So ulitin ko guys, walang bayad ang parking dito sa Nabalbiliran, sa port ng Nabalbiliran, okay? Yung pamasahe naman nila sa bangka guys is 100 pesos bawat tao. Okay, according sa nakausap namin, ang oras ng alis ng bangka dito sa port ay 11:30 ng umaga. Babiyahe tayo ng isang oras papunta ng Higatangan Island at ang oras naman ng balik sa umaga ay 7 ng umaga naman. Simula naman Higatangan Island papunta naman dito sa Nabalbiliran. So medyo maaga guys yung pagbalik ng bangka simula sa Higatangan Island, no? So may nakapagsabi naman sa amin na kung gusto nyo makabalik ng medyo tangha-tanghali na para ma-enjoy nyo naman yung isla, is may mga pinaparentahan naman na bangka, na mga private na bangka sa halagang 1,500 pataas. So tatry natin bukas kung makakasakay ba tayo sa bangka na pampasahirong bangka. Baka mag-arkila na lang tayo ng pribadong bangka kasi mukhang masyado namang maaga yung alas 7 para umuwi. Parang hindi natin may enjoy yung isla. Okay guys, nandito na tayo sa Higatangan Island. Bababa na tayo at maghahanap tayo ng resort na matutuluyan. Okay guys, dahil wala nga tayong alam na resort na pupuntahan natin, dahil pagdating natin dito wala naman tayong booking. So nakilala natin si Kuya, sabi niya tawagin na lang daw namin siyang Castellano Chariot. So siya ang nag-assist sa amin at sinakay niya kami dito sa parang tricycle niya at dinala niya kami sa resort na pupuntahan namin.
Ang bayad ng kanyang tricycle pag sasakay kayo is 25 pesos bawat pasahero. So dahil naman puno naman kami, ay binayaran na lang namin ng 100 pesos lahat ng sakay. So dahil hindi na kami kasya guys, so kami ng mga lalaki ay pumabol na lang at naglakad papunta sa resort. So yun na nga guys, dito tayo napadpad sa Limpiado Beach Resort. Dito tayo dinala ni Kuya dahil ang sabi niya is ito raw yung resort na pinakamalapit sa sandbar ng Higatangan Island. So mamaya tatanungin natin kung magkano yung rate nila. Ito yung mga cottages nga pala nila guys, oh. Itong cottages na to, yan, nagkakahalaga ng 1,000. Yan, ito rin, dito kami nagkuha ng cottage, itong lugar na to. So 1,000 binayaran namin. Tapos yun, lahat ng cottages na ganon 1,000. Hindi ko lang alam dito sa kubo na to kung magkano. So hindi na natin natanong. So pag renta nyo ng cottages na halagang 1,000 katulad nito is free na magtayo ng camping tent sa harapan. So isa lang binayaran namin, nakapagtayo kami ng 2 camping tent. Kung tutusin pwede pa naman yung 3 kasi meron pa naman kami dala. So yun lang binayaran namin, 1,000. Tapos free tent pitching na. So nandito kami sa bungad mismo ng Higatangan Island Sandbar. Ayan. Kaso simula pa kahapon nung dumating kami rito ng alas 12 ng umaga ay hindi pa kami nakakapunta sa mismong pinaka sandbar kasi high tide. So ngayon high tide pa rin, umaga, alas 8, alas 7 ng umaga. So makikita nyo yung sandbar is hindi namin mapuntahan kasi high tide. So ang sabi nila medyo delikado magligo sa gilid ng sandbar pag gantong high tide kasi nga yung current inaanod yung mga visitors papalalim. So sana bago tayo umuwi guys, makapunta tayo doon, mapakan natin yung sandbar na yan para makuha na natin ang aerial shot. Sisilipin naman natin yung kabuuan ng lugar dito sa Higatangan Island. Ito nga pala yung Limpiado Beach Resort. So may mga ibang resorts naman dito. So pinatin yung kanilang kusina at saka yung CR kung okay ba at ano ba magiging rate natin. So dito sa side na to, andito yung kanilang lababo. Ayan, andito yung kanilang ihawan. Ito, saka dito, ito yata parang lumang building na nasira na, hindi natin alam kung ano to. So titignan lang natin kung sadya natin yung CR. Ito yung CR nila. Ayan, ayan. Parang wala yatang ilaw yung CR nila. Ayan, wala nga. So ito yung CR nila. Hindi yata masyado makita kasi madilim, pero kahit pa paano naman makukuha na natin. So may tubig naman siya guys. Pero kagabi
nawalan siya ng tubig. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung ganito ba to na yan, ito yung shower room. Ayan. Ito naman din yung isang shower room. Ayan. Parang dating CR yata ito na ginawa na ng shower room kasi may abang na butas. So katulad ng sinabi ko kagabi guys, nawalan ng tubig. So hindi ko alam kung bakit nawalan ng tubig. Hindi ko alam kung every night ba nawawalan ng tubig o nagkataon lang na nawalan ng tubig o baka pinatay. Pero sana palaging may tubig kasi in case na katulad nun, kahapon nag-CR ako ng emergency walang tubig. So tinawag ko pa yung kasama ko, yung asawa ko para mag-igib ng tubig sa kabilang side. Pero totally nawalan din ng tubig. So hindi ko lang alam kung kailan nagkaroon ulit. So sana ma-maintain nila yung tubig kasi mahalaga yung tubig doon pag tayo CR ng mabilisan. So yun na guys, galing tayo doon sa CR nilang medyo maliit. So dito tayo pupunta sa CR nila na bagong gawa. Titignan natin kung okay din ba yung CR nila. Totally ang CR nila rito is parang 6 yata, ganun. Oo, 6. So ito, tao po. So yan, ito yung bagong gawa nilang shower room yan. So bagong gawa siya. Silipin natin yung kabila. Hindi katulad ng kanina, medyo luma na. Tao po. Ito shower room ulit. So, hindi ko lang alam kung may tubig ba dito. May tubig. So yun, dito kami nag-CR na kagabi, wala. So ngayon meron na. So silipin ulit natin yung kabila. So ito nakalock. Ito ay yung kanilang toilet bowl. So bali dalawang toilet bowl nila mga ka-road trip. So isa doon na medyo luma, tas dito isa medyo bago-bago pa. So medyo ano lang yung bubong, medyo may butas. Yan. So ayan. So kayo na humusga mga ka-road trip kung anong masasabi nyo sa CR nila. So ito bago yung CR nila. Hindi nga lang naka-tiles, pero dalawa lang ang toilet bowl nila rito. Okay, so lalakarin na natin yung kabuuan ng Higatangan Island. So lalabas tayo dito sa Limpiado Beach Resort kasi pupunta natin yung ibang resort sa mga katabi. Mapapagod ka pa ba? Pag nakikita mo ang ngiti nila, ang ngiti mo, at ang ngiti ng buong pamilya mo. Subscribers, followers, hayaan sila. Pero sigurado ako na masaya rin sila pag nakakakita sila ng magagandang lugar katulad nito. Huwag mong hayaan na mawala sa'yo ang mga bagay na nagpapaligaya sa'yo.